May na-signal. Alright, magandang umaga ho sa inyong lahat. Alas 7 na naman ng umaga, nandito na naman tayo sa ating palatuntunan 5 minutes prayer. Welcome po kayong lahat na ngayong umagang ito ay nangangailangan ng panalangin. Kahit na hindi, basta welcome kayo sa oras na ito sapagkat ito yung araw na tinakda natin na sa tuwing ikapito ng umaga every 7 o'clock and every 7 o'clock in the morning we are going to pray and we are extending our prayers doon to those that are always in need. All right, so I see the name of Esther Bahel. All right, thank you for joining. I will pray for God's financial blessing to come to your house right now. Please include her also in your prayer because she is in need of financial support for her ministry here as a missionary. She also needs some good internet connection. So please, I want you to join with me in our prayer today. Of course, also we are calling all the attentions of those that are in need of prayer. Mga kapatid, today we really need to pray because from GCQ now we are going to transfer to a much stricter discipline, stricter implementation of law, which is the MECQ. Bawal na naman ngayon ang mga private vehicle na kung ilan lang sakay, bawal na naman ang may angkas, maraming bawal po ngayon, bawal naman ang public transportation, and then ang public tricycle, bawal na rin po yan. Kaya talagang we really need to pray because we don't know what is happening right now in the Philippines, not only in the Philippines, on the whole world. This pandemic is really giving us more fear. Wala na, nakakatakot na po. Hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. That's why this morning we need to always start the day with a prayer or else we will be in big trouble or else we will not find the peace, the joy na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ngayong umaga muli, tinatawagan natin ng pansin. Lahat po ng ngayong araw na ito ay nangangailangan ng panalangin. Ngayong araw na ito ay nais niyong mabuksan ang buong maghapong ito ng may kasamang panalangin. Please join with us today. Join with me today. This is a 5 minutes prayer that can change your life. Okay, this is a powerful and simple 5-minute prayer. Will change your life, will change your whole day, will change your destiny, and even change your future because we know that when we come together in prayer, meron talagang ginagawa ang Panginoon. So please come with us, join with us today before we proceed in our prayer. Alright, so lahat ng nangangailangan ngayong I'm going to give you at least 5 minutes. I still have 2 minutes left before 5 minutes come. So I can start na sa magpray, all right? So please, those of you who are in need of prayer today, those of you who want to start the day with a blasting prayer, all right? Patuloy na, sige lang, isulat na ninyo, ilagay niyo po yung inyong mga prayer request na yan. All right? I may not be able to mention your names, no? Pero babanggitin ko na lamang sa prayer ko yung mga prayer request na yan. Alright, so thank you for those that are joining with us even in this short period of time ay nakakasama ko kayo, nasasamahan niyo ako.
We are in need of more intercessors. We are in need of more prayer warriors, because this time, all right, we really need to involve ourselves in prayer. Pastors should involve themselves in prayer. People are in need of our prayer because we are not so sure of what is going to happen in the coming days, you know. So please lang, pray natin tayo. Pag-pray natin, patuloy lang tayong dumulog sa Panginoon. The only thing that we can do, alright, it must now be the first priority na dapat nating piliin, yung mag-start tayo sa prayer. Alright, so to those of you who are in need of prayer, join with me today because I'm going to pray a 5 minutes powerful and simple prayer that can change and will change your life. Alright? Patuloy lang tayo umasa sa ating Panginoon. Alright, kung kayo po ay ready na, patuloy tayong manalangin sa umagang ito, and I am also calling the attention of all our intercessors, prayer warriors. Please join with me today. Let us extend our hand. Please let us unite our faith together. We need to pray lalo na ngayon sa ating situation ngayon. Tomorrow would be the start of another journey. We go back to the basic again, the MECQ. Wag naman sana dumating talaga sa ECQ. No, please. So we need to pray. We need to ask God to open His blessings, windows of blessing para sa atin. Especially if you're a member of a church, let it be that the kingdom of God will manifest in our life today, in our church today, in your personal life today. Let us pray that the economy ng mga kingdom believers, kingdom men and women of God ay hindi yung economy ng sanlibutan ito. So let us join our hand together and let us pray. Alright, so if you're ready, please join with me and let us start to pray now. Muli aming Diyos, ngayong umaga, Panginoon, kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa ganitong pagkakataon na binigay mo sa amin, na kami ay mayroong tinakdakang araw, oras, at para manalangin, Panginoon. Father, today, wala na kaming ibang magagawa, Panginoon, kundi magtiwala na lang ng lubusan sa iyo. Umasa sa iyo, magdeklara ng aming pananampalataya, Panginoon, ay siya na lamang namin idudulog. Father, today, once again, Lord, kami sama-samang dumudulog sa iyo, Panginoon. At inilalapit ko po, Panginoon, ang mga pangalang ito na nakasama ko sa araw na ito. Janet Sorera, Lano Bahel, Imelda Rayo de Leon, Jeffty Basierto, Pastor Bongki Blasin, Lilitrisa Fernandez, Minerva Comilla. Alright, and then the request para sa buong family ng Torres Obias, Fernandez Macaraig, Ruth Bundok, Wilma Mercado, Luz Brimbela, and Kapitan Joey Suarez. Lord, I pray na sa araw na ito, Panginoon, anuman po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak na ito na kasama ko sa pananalangin, Panginoon. Some of them are joining with me because they are prayer warriors, Lord. They are intercessors. Father, I pray to those that I mentioned earlier, Father, that you are going to bless them financially, physically, emotionally, intellectually, spiritually, financially, Lord, in the name of Jesus. Lord, I pray that you're going to cover them with your protection, Lord. I pray, Father God, that today, Lord, you are going to give them all the desires of their heart, Lord. It says in your word, Father God, that we must, if we are going to delight in you, Lord God, you are going to give us the desires of our heart, Lord. Father, in the name of Jesus, let it be, Lord God, na lahat ng mga kasama, Panginoon, sa aking panalangin ito, lahat na nakakarinig ng panalangin ito, Panginoon, tinatanggap nila ang iyong himala, tinatanggap nila ang iyong kagalingan, tinatanggap nila, Panginoon, ang iyong pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal, pagpapalang material, pagpapalang pisikal, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng may karamdaman ngayong umagang ito, Panginoon, dinadalangin ko ang iyong kagalingan dumaloy sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga hospital bed. Lord, kung saan man sila naroon, Panginoon, in the name of Jesus, dinadalangin ko na sa loob ng kulungan, na sa mga isolation unit, Father, all those that are affected
by this COVID-19 patient, COVID-19 pandemic. Father, in the name of Jesus, I speak for healing. I speak for miracle right now in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Lahat ng may karamdaman ngayong araw na ito, pinagaling mo na, Panginoon. Lahat ng may mga pangangailangan pinansyal, tinagpo mo na, Panginoon. Yung mga lalabas ng kanilang tahanan, Lord, I speak for their protection right now in the name of Jesus. Lord, salamat po ngayong araw na ito. Those that are in need financially, Lord God, you are going to open your windows of blessing, Panginoon, for them to receive the financial blessing right now, Lord, in the name of Jesus. I speak for, once again, Lord, healing and deliverance in the name of Jesus. Lord, yung may mga transaction today, Lord, I pray that you're going to give them the favor, Lord God. They're going to close all their deals, Lord, in the name of Jesus. Yung may mga online businesses, Lord, today, I pray that they are going to give them more customers, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Yung may mga tinda sa mga umagang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dumaloy ang iyong pabor sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, patuloy kong dinadalangin sa iyo, O Diyos, ang aming bayan, Panginoon. Patuloy na ingatan mo po ang aming pong mayor, ang aming vice mayor, ang lahat ng konsehal ng bayan, ang lahat ng kapitan ng barangay, lalo na po dito sa amin sa Metro San Jose, ang aming Kapitan Suarez, Kapitan Tuatis, Kapitan Alday, Kapitan Liamis, Kapitan Guzar, in the name of Jesus, let your covering of protection, Panginoon, ay laging sumakanila. At lahat ng mga kasama nila sa konseho, Lord. Salamat, lahat ng mga COVID patient, idinadalangin namin. Ang lahat ng mga frontliner, dinadalangin namin, Panginoon. Ang lahat ng mga nandoon sa executive, judiciary, legislative branch ng aming government, pagpalain mo po, Panginoon. At ngayong maghapon ito, Ama, maranasan ng bawat isa ang iyong himala. Yung may mga problema sa kanilang mga anak, may problema sa kanilang mga pamilya, right now, Lord, I declare restoration, reconciliation in the name of Jesus. Lord, i-bless po yung may iba pang mga pangangailangan ngayong umagang ito. Itong aking dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ngayong umaga muli tayo ay nakatapos na naman sa ating 5 minutong panalangin. 5-minute prayer. Powerful and simple, but it will change your life. Maraming pong salamat. Nawa ngayong umagang ito, tanggapin ninyo ang inyong pagpapala, tanggapin nyo ang inyong kagalingan, tanggapin nyo ang inyong himala, tanggapin nyo ang pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, at pagpapalang pinansyal. In the name of Jesus. Hallelujah. Ngayong Lunes ho ito, okay, magsimula tayong masaya, magsimula tayong masigla, magsimula tayong palaging may pag-asa. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi pa tapos ang buhay natin. Kaya habang hindi pa tayo tapos, tuloy lang ang buhay. Okay, simula na tayo ng panibagong ECQ, MECQ. Alright, sumunod lang po tayo sa ating gobyerno. Yan na po yung ating pinakamagaang tulong na pwede nating ibigay upang makatulong tayo upang ang COVID na ito ay huwag nang kumalat pa. Maraming mga nagsasabi kung ano-ano, dito daw ay galing kay Bill Gates, ano pa man, kung ano man ang sitwasyon. Basta't alam natin, may namamatay. Alright, may namamatay sa virus. Kung ano man ang dahilan ng ginagawa ng maraming tao na ito'y nilalagay nila doon sa kahit na anong sakit ay hindi naman virus, hindi naman COVID, isinasama nila. Problema ho nila yun. Managot sila sa Diyos. Ang atin, ingatan tayo ng Panginoon. Ingatan nyo sarili ninyo sa buong maghapong ito. Huwag matigas ang ulo. Alright, mga bata, kung wala kayong gagawin, mga nanay at mga tatay, kung wala din lang kayong gagawin sa labas, mag-ingat po tayo. Mahalin nyo po ang inyong sarili, mahalin nyo po ang inyong pamilya. Mahirap madamay. Alright? Mahirap maraming madadamay. Kaya ngayong umagang ito, alright, mag-enjoy lang tayo sa buong maghapong ito. Basta kung wala din lang naman kayong gagawin, huwag na po kayong lumabas, kundi lang importante. Magtulong-tulong po tayo. Yun lang yung pinakamagaang tulong na maibitulong natin sa ating barangay, sa ating bayan. Please lang, itong aking pakiusap sa inyo. Ang nangyayaring ito ay talagang i-cover na lang natin sa ating panalangin, i-cover na lang natin sa ating Panginoon. Alright? So please, enjoy your day. Alright? Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.